Sa sahig na marmol ng isang maringal na palasyo sa Arabia, isang 7 taong gulang na batang babae ang nakahandusay. Nakasuot ng gintong tradisyonal na kasuotan. Ang mukha ng bata ay maputla at ang kanyang maliit na dibdib ay hirap na tumataas at bumababa. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga tauhan ng palasyo. Agad na dumating ang mga pinakamahuhusay na espesyalista sa puso sa buong mundo. Ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Napakihina ng kanyang pulso. Baka huli na ang lahat. Hindi! Hindi maaari! Humagulgol ang sultangen prinsipe na nagmamay-ari ng trilyon-trilyong yaman. Ngunit malupit ang katotohanan. Maging ang pinakamodernong kagamitang medikal at ang mga tanyag na doktor sa buong mundo ay walang magawa sa harap ng munting buhay na ito. Mula sa gitna ng mga usisero, isang batang babae, ang tahimik na lumakad pasulong. Isa siyang dalagang taga-silangan na may simpleng pananamit. Nagtaka ang mga tao. Ano kaya ang magagawa ng batang iyon sa ganitong kritikal na sitwasyon? Mawalang galang na po. Nanginginig ang boses ng dalaga, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tingin ko po ay makakatulong ako. Inilahad ng dalaga ang kanyang kamay kay Aisha, ang prinsesa. Sa sandaling iyon, alisin mo ang marumi mong kamay. Halos mapasigaw sa pagdurusa ang sultangen prinsipe. Kapag hinawakan mo kahit ang dulo lang ng daliri ng anak ko, tatawagan ko ang Pangulo ng Pilipinas para durugin ka. Isang boses na pinaghalong galit at desperasyon. Ngunit hindi natinag ang dalaga. Sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid. Sa kabila ng banta ng prinsipe, mas mahinahon pang nagsalita ang dalaga. Wala pa pong taong hindi ko kayang iligtas. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat. Mula sa mga mata ng dalagang mukhang ordinaryo, may kakaibang enerhiya silang naramdaman. Sino nga ba ang dalagang ito? Bakit siya nakapagsasalita ng may ganitong kumpiyansa? At bakit napakatatag niya sa harap ng galit ng prinsipe? Kung interesado kayo sa kamangha-manghang kwentong ito, pindutin ang subscribe button. Araw-araw kaming naghahatid ng mga nakakagulat na kwento na nakatago sa mga taong mukhang ordinaryo. Mas maganda kung i-on nyo rin ang notification bell, hindi ba? Kung gayon, balikan natin ngayon ang simula ng malahimalang kuwentong ito. 4 na araw bago ang insidente, si Clara Santos, isang 17 taong gulang na Pilipina, nagsisimula ang araw ni Clara ng 5:00 ng umaga. Mula sa kanyang masikip na kama sa isang lumang dormitoryo, tahimik siyang nagtungo sa lababo. Dahan-dahan siyang kumilos para hindi magising ang kanyang mga kasama sa kwarto. Bagamat sa totoo lang ay wala silang pakialam kung magising man si Clara o hindi. Habang naghihilamos ng malamig na tubig, tinitigan ni Clara ang kanyang sarili sa salamin. Isang mukhang pagod. Isang payat na katawan. Ang dati niyang malusog na pangangatawan noong nasa Pilipinas pa siya ay ganap ng naglaho. Kailangan kong kayanin ang araw na ito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang inaayos ang kanyang bag. Ang mga aklat-aralin niya ay mga lumang hiram mula sa aklatan at ang kanyang kuwaderno ay puno na ng mga bakas ng paulit-ulit na pagbura at pagsulat. Pagdating sa kainan, pinili ni Clara ang pinakamurang tinapay at isang basong tubig, habang ang ibang mga estudyante ay nagagalak sa kanilang masaganang almusal para kay Clara. Ito ay isang luho. Sapat lang ang kanyang scholarship para sa matrikula at kulang na kulang ang panggastos niya sa araw-araw. Hoy! Ilang estudyanteng Arabo ang nagbubulungan habang nakatingin kay Clara. Araw-araw, isang pirasong tinapay lang ang kinakain niya. Kawawa naman. Bakit kaya pumunta dito ang isang mahirap na taga-silangan? Puwede namang manatili na lang siya sa bansa niya. Hindi pinansin ni Clara ang mga naririnig. Bagamat medyo naiintindihan niya ang wikang Arabo, mas magaan sa pakiramdam ang magpanggap na hindi niya alam. Kahit magalit pa siya, hindi naman magbabago ang sitwasyon.
At baka lalo pa itong lumaki. Nagsimula na ang kanyang unang klase, panitikang Arabo. Palaging sa pinakalikod na sulok, umuupo si Clara. Sinusubukan niyang huwag mapansin, ngunit sapat na ang pagiging tagasilangan niya para agawin ang atensyon. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa sinaunang medisina ng Arabia. Naging alisto ang mga tainga ni Clara sa sinabi ng propesor. Ngunit itinago niya ang kanyang ekspresyon. Kung magpapakita siya ng interes, baka mas lalo siyang mapansin. Ang medisina ng Arabia ang nanguna sa buong mundo noong gitnang panahon, lalo na sa pagsasanib nito sa medisina ng silangan. Nakamit nito ang kamangha-manghang pag-unlad. Tahimik na nagsusulat si Clara, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang may ilang mali sa paliwanag ng propesor. Subalit, hindi siya maaaring magsalita. Natapos ang klase at dumating ang oras ng tanghalian. Nagtungo si Clara sa aklatan. Mas gugustuhin pa niyang magpalipas ng oras sa isang tahimik na lugar kaysa harapin muli ang mga mapanuring tingin sa kainan. Sa aklatan, naghanap at nagbasa si Clara ng mga aklat sa medisina, mga sinaunang aklat medikal na nakasulat sa wikang Arabo na nahihirapang basahin ng karamihan sa mga estudyante. Ngunit para kay Clara, hindi ito gaanong mahirap. Clara Santos. Lumingon si Clara sa tumawag sa kanyang likuran. Si Susan Reyes, isa ring Pilipinang exchange student. Anong ginagawa mo rito? Mag-isa ka na naman. May bahid ng awa ang boses ni Susan. Nag-aaral lang po. Nag-aaral? Ng mga ganitong lumang libro? Hindi na to ginagamit ngayon. Sinulyapan ni Susan ang librong binabasa ni Clara. Huwag kang masyadong mabuhay sa nakaraan. Harapin mo ang katotohanan. Dito, kailangan mo ng pera para mabuhay. Kung wala ka noon, palagi ka lang aapihin. Hindi sumagot si Clara. Hindi naman mali ang sinabi ni Susan, ngunit wala rin siyang gaanong magagawa. Pagkaalis ni Susan, muling nag-focus si Clara sa libro. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan niya ang lahat, ang kahirapan, ang pang-aapi, ang kalungkutan. Pagsapit ng gabi, pagbalik sa dormitoryo, isang tasang instant noodles lang ang naging hapunan ni Clara. Lumabas ang kanyang mga kasama sa kwarto para kumain sa labas. At naiwan siyang mag-isa. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng marangyang lungsod. Mundo iyon ng mayayaman. Naramdaman ni Clara ang agwat sa pagitan ng mundong iyon at ng sa kanya. Ngunit ayaw niyang sumuko. Naniniwala siyang darating din ang pagkakataon. Isang araw na maipapakita niya kung sino talaga siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Noong gabing iyon, naalala ni Clara ang kanyang lola sa Pilipinas, ang mainit na haplos ng kamay ng kanyang lola at ang mahahalagang bagay na itinuro nito sa kanya. Malapit ko na pong maipakita, Lola. Pabulong na sabi ni Clara bago matulog. Makalipas ang 2 araw, isang hindi inaasahang balita ang narinig ni Clara. Magkakaroon daw ng Palace Tour Program ang kanilang paaralan. Ito ay isang napaka-espesyal na pagkakataon. Makikita ninyo ang loob ng palasyo na hindi kailanman ipinapakita sa publiko. Sa paliwanag ng propesor, natuwa ang mga estudyante. Ngunit si Clara ay walang gaanong inaasahan. Sa huli, isa lang naman siyang manonood. Sa araw ng tour, isinuot ni Clara ang kanyang pinakamatinong damit. Bagamat kupas na at luma, ito na ang pinakamaganda sa mga damit niya. Wow! Ang galing! Namangha ang mga estudyante pagbaba ng bus habang tinitingnan ang maringal na palasyo. Ang gusali na pinalamutian ng mga gintong simboryo at magagarbong ukit ay parang isang kastilyo sa fairy tale. Nabighani rin si Clara sa ganda nito, ngunit hindi niya ipinahalata tulad ng ibang estudyante. Gaya ng dati, tahimik lang siyang sumusunod sa likuran. Sige, papasok na tayo. Huwag na huwag kayong hahawak ng kahit ano, at huwag kayong maingay. Sa gabay ng tour guide, pumasok ang mga estudyante sa loob ng palasyo. Mas lalo silang namangha sa loob. Mga haliging marmol, na abot hanggang kisame, mga detalyadong disenyong Arabo,
at mga pader na pinalamutian ng ginto. Ito ang reception hall para sa mga mahahalagang bisita. Dito nakikipagkita ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa maharlikang pamilya. Abala ang mga estudyante sa pagkuha ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. Luma na rin kasi ang telepono niya, kaya malamang ay hindi maganda ang kalalabasan ng mga litrato. Tingnan nyo, isang tunay na prinsesa, sigaw ng isang estudyante. Lahat ng tingin ay napunta sa isang direksyon. Sa dulo ng pasilyo, isang maliit na batang babae ang naglalakad kasama ang kanyang yaya. Ang batang mukhang 7 taong gulang ay nakasuot ng gintong tradisyonal na kasuotan. Si Prinsesa Aisha iyon. Ang ganda niya. Mukha talaga siyang prinsesa. Sunod-sunod ang paghanga ng mga estudyante. Nang makita ng prinsesa ang mga estudyante, nahihiya siyang ngumiti at may ibinulong siya sa kanyang yaya. Nais daw po kayong batiin ng mahal na prinsesa, sabi ng yaya sa tour guide. Lalo pang natuwa ang mga estudyante. Lumapit ang prinsesa sa mga estudyante. Isa-isa niya silang tiningnan at bigla siyang huminto sa harap ni Clara. "Hello," sabi ng prinsesa sa medyo utal na Ingles. Nagulat si Clara. Bakit sa lahat ng tao, siya pa ang kinausap? Sa sinabi ng prinsesa, nagbulungan ang mga estudyante sa paligid. Anong sabi niya? Bakit siya lang ang kinakausap? Namula ang mukha ni Clara. Nakatanggap siya ng atensyon na hindi niya gusto. "Salamat po, mahal na prinsesa." Magalang na yumuko si Clara. Ngumiti ng malapad ang prinsesa. "Pwede ba tayong magkita ulit?" Hindi ko po alam. Hindi alam ni Clara kung ano ang isasagot. Noon lumapit ang yaya at hinawakan ang kamay ng prinsesa. "Mahal na prinsesa, kailangan na po nating umalis." Nalungkot ang prinsesa at muling tiningnan si Clara. Kumaway siya ng maliit bago umalis. "Hoy, anong meron sa'yo? Bakit interesado sa'yo ang prinsesa? Sikat ba ang tatay mo?" Pinagkaguluhan si Clara ng ibang estudyante. Ngunit walang espesyal kay Clara. "Hindi po, nagkataon lang siguro." "Nagkataon?" "Ang prinsesa, nagkataon lang?" Nagduda ang mga estudyante. Ngunit wala na silang makuhang impormasyon mula kay Clara. Pagkatapos ng tour, habang pabalik sa bus, paulit-ulit na iniisip ni Clara ang sinabi ng prinsesa. "You're different from the others. You feel warm." Bakit kaya iyon sinabi ng prinsesa? May espesyal ba sa kanya? Umiling si Clara. Isa lang siyang ordinaryong mahirap na exchange student. Siguro'y simpleng kuryosidad lang ang sinabi ng prinsesa. Ngunit noong gabing iyon, nanaginip si Clara ng kakaiba. Isang panaginip tungkol sa isang batang umiiyak. Tila tinatawag siya ng batang iyon. "Tulong! Tulong!" Nagising si Clara mula sa panaginip. Basa ng pawis ang kanyang likod. Kakaibang panaginip. Bulong ni Clara at muling natulog. Ngunit hindi pa niya alam na ang panaginip na iyon ay isang pangitain. Kinabukasan ng hapon, tahimik na nag-aaral si Clara sa aklatan. Habang binabasa niya ang isang sinaunang aklat ng medisina ng Arabia, biglang tumunog ang kanyang telepono. Lahat ng estudyante magtipon agad sa auditorium. May emergency. Umalingaw-ngaw ang anunsyo. Nagtataka si Clara habang isinasara ang libro. Ano kayang nangyayari? Pagdating niya sa auditorium, marami ng estudyanteng nagkakatipon. Lahat sila ay mukhang nag-aalala. Ang mga estudyanteng sumama sa tour kahapon, pumunta sa harapan sa utos ng propesor. Pumunta rin si Clara sa harapan. Mga 20 estudyante ang nagtipon. May espesyal na imbitasyon para sa inyo. Nais daw kayong imbitahang muli ng palasyo. Nagbulungan ang mga estudyante. Pero medyo iba ngayon. Iniimbitahan kayo na dumalo sa birthday party ng mahal na prinsesa. Talaga po? Birthday party ng prinsesa? Natuwa ang mga estudyante. Ngunit may naramdamang kakaiba si Clara. Kahapon lang sila nagkita. Bakit sila iimbitahan sa isang birthday party? Makalipas ang 1 oras, muling sumakay ng bus ang mga estudyante papunta sa palasyo. Ngayon, sa ibang pasukan sila dumaan.
mas magara at mas maringal na lugar. Wow! Ibang mundo to. Ito pala ang totoong buhay ng mga maharlika. Sunod-sunod ang paghanga ng mga estudyante. Pagdating sa malawak na bulwagan, marami ng tao, mga maharlikang nakasuot ng magagarang tradisyonal na kasuotan, mga diplomatiko, at mga mahahalagang bisita mula sa iba't ibang bansa. Welcome, mga estudyante. Lumapit ang isang opisyal, espesyal kayong inimbitahan ng mahal na prinsesa. Maging komportable kayo at kumain ng masasarap na pagkain. Naghiwa-hiwalay ang mga estudyante at nagsimulang mag-enjoy sa party. Ngunit si Clara ay naiilang pa rin. Hindi yata bagay sa kanya ang ganitong karangyaan. At noon nga, "Ate!" Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Paglingon niya, nakita niya si Prinsesa Aisha na masayang tumatakbo papalapit sa kanya. "Salamat talaga at dumating ka." Hinawakan ng prinsesa ang kamay ni Clara. Lahat ng tingin ay napunta sa kanilang dalawa. "Happy birthday po, mahal na prinsesa." Magalang na bumati si Clara. "Salamat. Ang saya ko dahil kasama kita." Sa tapat ng ngiti ng prinsesa, gumaan din ang loob ni Clara. "Ate, mag-usap tayo sa hardin. Masyadong maraming tao dito." Hinila ng prinsesa ang kamay ni Clara. Walang nagawa si Clara kundi sumama. Sa isang magandang hardin, naupo silang dalawa sa isang bangko sa tabi ng fountain. "Ate, napaka-espesyal mo talaga," biglang sabi ng prinsesa. "Isa lang po akong ordinaryong estudyante." "Hindi. Kapag tinitingnan kita, gumagaan ang pakiramdam ko, para bang katabi ko si Lola." Naantig ang puso ni Clara. Naisip niyang malungkot din pala ang munting prinsesang ito. "Nalulungkot din po ba kayo?" "Oo. Minsan, lahat ng tao tinatawag akong prinsesa. Walang tumatawag sa akin ng Aisha lang." Sa sandaling iyon, biglang nangunot ang mukha ni Aisha. "Oh!" Hinawakan ng prinsesa ang kanyang dibdib. "Prinsesa, masakit po ba?" Gulat na hinawakan ni Clara ang prinsesa. "Ang dibdib ko! Ang sakit-sakit!" Namutla ang mukha ni Aisha at bigla siyang bumagsak pasulong. "Prinsesa!" Sinalo ni Clara ang prinsesa. Hindi regular ang tibok ng puso ni Aisha. Tulong! Nahimatay ang prinsesa. Sa sigaw ni Clara, nagtakbuhan ang mga tauhan ng palasyo. "Ang prinsesa!" Tumawag ng doktor. "Bilis!" Biglang naging magulo ang lahat. Dumating ang mga doktor, ngunit seryoso ang sitwasyon. Cardiac arrhythmia ito. Napakadelikadong kondisyon. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Ngunit nawawalan na ng malay si Aisha. Mahigpit na hawak ni Clara ang kamay ng prinsesa. Sa sandaling iyon, isang kakaibang bagay ang nangyari. May naramdaman siyang dumadaloy mula sa pulso ni Aisha. Para bang nararamdaman din niya ang sakit ng bata. Hindi ito simpleng arrhythmia. Narinig ni Clara ang boses ng kanyang lola sa kanyang isipan. "Pakinggan mong mabuti ang pulso. Hanapin mo ang tunay na sanhi." Hindi namamalayan, muling kinapa ni Clara ang pulso ni Aisha at doon niya nalaman. Hindi lang simpleng sakit sa puso ang dinaramdam ng bata. May iba pa. Ngunit sa ngayon, tila walang makikinig sa kanyang sasabihin. Inilipat ng mga doktor si Aisha sa isang stretcher. Pinanood sila ni Clara habang mahigpit na kinukuyom ang kanyang kamao. "Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong iligtas ang batang ito." Ang silid medikal ng palasyo ay biglang naging isang emergency room. Ang mga pinakamodernong kagamitang medikal ay inilagay sa paligid ni Prinsesa Aisha at dumating ang mga pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo. Patuloy na bumababa ang pulso. Suriin ang ECG. Sunod-sunod ang mga nagmamadaling boses ng mga doktor. Sa labas ng silid medikal, balisang naghihintay si Clara. Ang ibang mga estudyante ay nakauwi na, ngunit hindi niya kayang umalis. Anong nangyayari? Nagmamadaling dumating ang Sultang Ghent Prinsipe. Wala na ang dati niyang awtoridad. "Mahal na prinsipe, napakaseryoso po ng kalagayan ng prinsesa," sabi ng punong manggagamot
na may mabigat na ekspresyon. Mukhang acute cardiac arrhythmia, pero hindi namin mahanap ang sanhi. Hindi mahanap ang sanhi? Anong ibig sabihin niyan? Iba po ito sa karaniwang sintomas ng sakit sa puso. Ang blood test, ECG, lahat ng resulta ay normal. Pero ang pulso lang, ang patuloy na hindi stable. Nang marinig ni Clara ang usapan ng mga doktor, kumabog ang kanyang dibdib. Pareho ito sa naramdaman niya. Hindi ito simpleng sakit sa puso. Hindi ba dapat natin siyang ilipat sa ibang ospital? Pakiusap ng prinsipe. Masyadong delikado pong ilipat siya. Sa kasalukuyang kalagayan niya, habang nasa biyahe, hindi na tinapos ng doktor ang kanyang sasabihin. Ngunit alam ng lahat ang ibig sabihin nito. Noon, isang sigaw ang narinig mula sa loob ng silid medikal. Halos huminto na ang pulso. Ihanda ang defibrillator. Bumukas ang pinto at isang nurse ang tumakbo palabas. Biglang bumababa ang blood pressure. Namutla ang mukha ng prinsipe. Pakiusali. Pakiusali. Iligtas ninyo ang anak ko. Ngunit lalong dumidilim ang ekspresyon ng mga doktor. Makalipas ang 10 minuto, lumabas ang punong manggagamot na nakayuko. Patawad po, mahal na prinsipe. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya pero hindi maaari. Humagulgol ang prinsipe. Siguradong may iba pang paraan. Magpatawag kayo ng doktor mula sa kahit saang panig ng mundo. Wala na po tayong oras. Huli na. Sa sandaling iyon, mawalang galang na po. Isang tahimik ngunit matatag na boses ang narinig. Lahat ng tingin ay napunta sa isang direksyon. Mula sa dulo ng pasilyo, isang dalaga ang naglalakad. Si Clara Santos. Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung nasaan ka? Sigaw ng isang opisyal. Ngunit hindi natinag si Clara. Tumingin siya ng diretso sa prinsipe at nagsalita. Tingin ko po ay makakatulong ako. Makakatulong? Nagtaka ang prinsipe. Sino ka? Isa lang po akong estudyante. Pero kaya ko pong iligtas ang prinsesa. Sandaling katahimikan ang bumalot at ang sumunod ay mga tawanan. Nagbibiro ka ba? Sumuko na nga ang mga doktor. Tapos isang 17 taong gulang na bata. Sa ganitong importanteng sandali, nagsasabi ka ng kalokohan. Bumuhos ang mga paninisi ng mga tao, ngunit lalong naging kalmado si Clara. Ang sakit po ng prinsesa ay hindi magagamot ng Western medicine. Anong pinagsasabi mo? Tutol ng punong manggagamot. Kami ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo. Ano bang alam mo? Kapainin niyo po ang kanyang pulso. Tahimik na sabi ni Clara. Kinapan niyo po ba nang maayos ang pulso ng prinsesa? Hindi lang sa pamamagitan ng ECG, kundi gamit mismo ang inyong mga kamay. Pulso? Sa ganyang makalumang paraan? Nagkibit balikat ang mga doktor. Ngunit iba ang prinsipe. Sa kanyang mga mata, mayroong desperasyon na kumapit sa huling hibla ng pag-asa. Magpaliwanag ka. Ano ang alam mo, mahal na prinsipe? Hindi naman siguro kayo maniniwala sa sinasabi ng batang ito, di ba? Tutol ng mga doktor. Ngunit umiling ang prinsipe. Sa ngayon, hindi gumana ang mga pamamaraan ninyo. Hindi ba't dapat nating subukan ang kahit anong ibang paraan? Huminga ng malalim si Clara. Wala nang atrasan. Wala pa pong taong hindi ko kayang iligtas. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat. Mula sa mga mata ng dalagang mukhang ordinaryo, may kakaibang enerhiya silang naramdaman. May isa lang po akong kondisyon. Tumingin si Clara sa prinsipe at nagsalita. Magtiwala po kayo sa akin at huwag ninyong pakialaman ang paraan ng panggagamot na gagawin ko. Sandaling nag-alinlangan ang prinsipe, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Sige, gawin mo. Mahal na prinsipe, tutol ng mga doktor, ngunit hindi na nagbago ang desisyon ng prinsipe. Nagtungo si Clara sa silid medikal. Dumating na ang oras para ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Pagbukas ng pinto ng silid medikal, lahat ng tingin ay napunta kay Clara. Si Prinsesa Aisha ay nakahiga, walang malay at may oxygen mask, habang ang iba't ibang makina
ay nagpapakita ng hindi matatag na vital signs. Pulso 40, blood pressure 70, patuloy na bumababa. Kinakabahang ulat ng nurse. Kalmadong lumapit si Clara kay Aisha. Pinanood siya ng mga doktor na may pagdududa. Anong gagawin mo? Tanong ng isang doktor. Hindi sumagot si Clara at tahimik na hinawakan ang pulso ni Aisha at pumikit siya. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas. Pinipigilan ng mga tao ang kanilang hininga habang nagmamasid. Biglang dumilat ang mga mata ni Clara. Tama nga ang hinala ko. Anong tama ang hinala mo? Hindi sakit sa puso ang karamdaman ng prinsesa. Anong pinagsasabi mo? Tingnan mo ang ECG. Malinaw na arrhythmia yan. Umiling si Clara. Barado po ang kanyang daloy ng enerhiya. Ang mga sintomas ay dahil sa paghinto ng daloy ng ki. Daloy ng ki? Anong sinasabi mo? Naguguluhan ang mga doktor. Ngunit puno ng kumpiyansa si Clara. Barado po ang simpokyong ng prinsesa. Kaya naharangan ang daloy papunta sa puso. Hindi kayang gamutin ng Western medicine ang sakit na ito. Kalokohan! Sigaw ng punong manggagamot. Ngunit namagitan ng prinsipe, magpatuloy ka. Paano mo siya gagamutin? Mula sa kanyang bag, inilabas ni Clara ang isang maliit na telang supot. Sa loob nito ay may mga maninipis na gintong karayom. Gagamutin ko po siya sa pamamagitan ng Chimsul, acupuncture. Chimsul, nagulat ang lahat. Isang 17 taong gulang na gumagawa ng Chimsul? Imposible. Ngunit iba ang galaw ng mga kamay ni Clara. Ang paraan niya ng paghawak sa karayom ay napakaiba. Para siyang isang matandang manggagamot na dekada nang gumagawa nito. Teka, tingnan niyo ang paghawak niya sa karayom. Namanghang sabi ng isang doktor. Galaw iyan ng isang eksperto. Inilagay ni Clara ang unang karayom sa pulso ni Aisha. Sa puntong, sinmun ito. Ito ang He-Oljari na nagpapakalma sa daloy ng puso. At ang pangalawang karayom ay inilagay niya sa Naegwan. Ito naman ang He-Oljari na nagbubukas ng mga baradong daloy. Nawalan ng masabi ang mga doktor. Ang husay ni Clara sa Chimsul ay talagang kamangha-mangha. Ang paghahanap niya ng tamang He-Oljari at pagtusok ng karayom sa isang beses lang ay parang sining. Pangatlo, sa puntong Danjong. Sa sandaling itusok ni Clara ang karayom sa gitna ng dibdib ni Aisha. Beep, beep, beep. Nagsimulang tumunog ng regular ang ECG machine. Oh, nagiging stable ang pulso. Sigaw ng nurse. Tumataas na rin ang blood pressure. Sinuri ng mga doktor ang mga makina. Malinaw na bumabalik sa normal ang mga numero. Ngunit, hindi tumigil si Clara. Ika-4, ika-5 karayom ang patuloy niyang inilagay sa puntong Taichung at sa puntong Baekho. Sa bawat tusok ng karayom, kapansin-pansing bumubuti ang kalagayan ni Aisha. Paano? Paanong nangyari to? Totoo bang 17 taong gulang lang ang batang yan? Hindi makapaniwala ang mga doktor. Sa huli, inilagay ni Clara ang karayom sa Taichung sa ibabaw ng paa ni Aisha. Ngayon, tuluyan nang nabuksan ang baradong daloy ng ki sa sandaling iyon. Bahagyang kumurap ang mga talukap ni Aisha. Nagkakamalay na po ang prinsesa! Tuwang-tuwang sigaw ng nurse. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Aisha ang kanyang mga mata. Ama, mahinang boses, ngunit malinaw na boses ni Aisha iyon. Aisha! Umiiyak na hinawakan ng prinsipe ang kamay ng kanyang anak. Okay ka lang ba? May masakit ba? Hindi na po masakit. Gumaan na ang pakiramdam ng dibdib ko. Ngumiti si Aisha. Natahimik ang silid medikal. Lahat ay nakatingin kay Clara. Ang batang mukhang ordinaryong 17 taong gulang kanina ay nagligtas sa isang pasyente na sinukuan na ng mga pinakamahuhusay na doktor sa mundo. Sino ka ba talaga? Nanginginig na tanong ng prinsipe. Tahimik na sumagot si Clara. Ako po si Clara Santos.
Isang nag-aaral ng tradisyonal na medisina ng Pilipinas. Tradisyonal na medisina? Opo. Mula pagkabata, tinuruan po ako ng lola ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat. Ang dalagang ito ay hindi isang simpleng exchange student. Siya ay isang nakatagong dalubhasa sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas. Isa-isang yumuko ang mga doktor. Naintindihan nila ang kanilang kayabangan. Patawad po talaga. Taos-pusong humingi ng tawad ang punong manggagamot. Ngumiti si Clara at sumagot. Okay lang po. Mukha po kasi akong bata kaya mahirap paniwalaan. Nang tuluyang gumaling si Aisha, naging masaya ang buong palasyo. Ngunit si Clara ay tahimik na nagliligpit ng kanyang mga karayom. Ate Clara! Bumangon si Aisha mula sa kama at tumakbo palapit kay Clara. Salamat! Maraming salamat! Mabuti naman at ligtas ka. Mainit na ngumiti si Clara. Lumapit ang prinsipe kay Clara. Hindi ko alam kung paano magpasalamat. Okay lang po. Ginawa ko lang po ang nararapat. Ngunit maraming tanong ang prinsipe. Kailan mo pa natutunan ang ganyang kahanga-hangang kaalaman sa medisina? Sa edad na 17, sandaling lumungkot ang ekspresyon ni Clara. Itinuro po sa akin ng lola ko. Ng lola mo? Opo. Ang lola ko po ay isang napakatanyag na manggagamot sa Pilipinas. Ngunit huminto si Clara sa pagsasalita. Pero hindi po tumatanggap ng bayad ang lola ko. Ang mga mahihirap lang po ang ginagamot niya. Tumango ang prinsipe. Kaya po palaging mahirap ang pamilya namin. Pero masaya po si lola. Sabi niya, ang pinakamalaking gantimpala ay ang makapagligtas ng tao. May namumuong luha sa mga mata ni Clara. May huling habilin po si lola bago siya pumanaw. Ano ang habilin niya? Clara, apo, ang kakayahang ito ay regalo mula sa Diyos. Hindi mo dapat gamitin para sa pera o katanyagan. Dapat mo itong gamitin para sa mga taong talagang nangangailangan ng tulong. Para matuto pa ng mas maraming kaalaman sa medisina at makatulong sa mas maraming tao. Pero bakit ka nagtitiis sa ganitong kahirapan? Nagtatakang tanong ng prinsipe. Kapag sinasabi ko pong isa akong manggagamot, kakaiba ang tingin sa akin ng mga tao. Lalo na dito, mababa ang tingin nila sa medisina ng silangan. Nahihiyang yumuko ang punong manggagamot. Kaya tahimik na lang po akong nag-aaral. Iniisip ko na darating din ang araw na kikilalanin ako. Pero bakit ka lumabas ngayon para iligtas ang prinsesa? Tiningnan ni Clara si Aisha dahil tinuring po ako ni Aisha na kaibigan. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinanong ang aking estado sa buhay o pinagmulan. Tinawag niya lang akong Ate Clara. Mahigpit na hinawakan ni Aisha ang kamay ni Clara. Noon naalala ko ang sinabi ni Lola, gamitin mo ito para sa mga taong talagang nangangailangan ng tulong. Namuo rin ang luha sa mga mata ng prinsipe. Kaya hindi na po ako nagtago. Naisip ko na tungkulin kong iligtas si Aisha. Noon, maingat na nagtanong, ang isang doktor, posible po bang gamutin ang ibang sakit? Anong sakit po? Ang nanay ko po ay matagal nang may arthritis. Walang gamot na tumatalab. Tumango si Clara. Magagamot po yan ng Chimsul, pero medyo matagal po ang proseso. Talaga po? Nagliwanag ang mukha ng doktor at nagsimulang lumapit ang iba. Ang anak ko po ay may hika. Ang asawa ko po ay may insomnia. Ang lola ko po ay may maagang sintomas ng demensya. Nagulat si Clara. Ang mga taong kanina lang ay mababa ang tingin sa kanya. Ngayon ay humihingi ng tulong. Matutulungan ko po kayong lahat. Mainit na sabi ni Clara. Pero may kondisyon po. Anong kondisyon? Hindi po ako tatanggap ng bayad. Sa halip, ipakilala ninyo sa akin ang ibang mga taong talagang nangangailangan ng gamot. Naantig ang mga tao. Yumuko ng malalim ang prinsipe. Binibining Clara, maraming salamat. Hindi mo lang iniligtas ang buhay ng anak ko. Pinaliwanag mo rin sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Dati, akala ko pera at kapangyarihan lang ang lahat. Pero nang makita kita, naintindihan ko na ang tunay na halaga ay nasa pusong handang tumulong sa kapwa.
Hinawakan ng prinsipe ang kamay ni Clara. Ako ang susuporta sa iyong pag-aaral at magpapatayo ako ng isang healing center dito para sa iyo. Ay, hindi po kailangan. Hindi ito bayad. Para mas maraming tao ang matulungan mo. Naantig si Clara para bang natutupad ang pangarap ng kanyang lola. Salamat po. Siguradong matutuwa ang lola ko. Niyakap ni Aisha si Clara ng mahigpit. Ate Clara, magkaibigan na tayo talaga. 'Di ba? Oh, naman. Aisha. Sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat. Ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi nasa puso ng isang tao. At hindi na nag-iisa si Clara. Mayroon na siyang mga kaibigang tunay ang pakikitungo sa kanya. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila mas maliwanag kaysa dati. Para bang nakangiti ang kanyang lola mula sa langit. Isang linggo ang lumipas. Ang kwento ni Clara ay kumalat sa buong kaharian at nagsimulang magbago ang pananaw ng mga tao. Nakakamangha, sa panlabas, isa lang siyang ordinaryong estudyante. Nalaman natin kung gaano tayo naging mapanghusga. Isang espesyal na pagtitipon ang inihanda para kay Clara sa palasyo. Ngunit si Clara ay nanatili pa rin sa dormitoryo ng paaralan. Bakit hindi ka tumira sa palasyo? Mas komportable doon, tanong ni Aisha. Mas komportable ako dito. At parang binibigyan ako ng espesyal na trato. Pero ate, isa kang espesyal na tao, umiling si Clara. Hindi, isinasabuhay ko lang ang mga itinuro sa akin ni Lola. Noon, may kumatok sa pinto. Si Susan Reyes. Clara, pwede ba akong pumasok? Iba na ang boses ni Susan. Mas maingat. Oo naman, Ate Susan. Pumasok si Susan at umupo sa harap ni Clara. Sorry Clara, bakit po bigla? Dati. Minamaliit kita. Dahil mahirap ka? Dahil walang halaga? May namumuong luha sa mga mata ni Susan. Mas dakila ka pa pala sa akin. Pero hinusgahan lang kita? Base sa panlabas na anyo? Hinawakan ni Clara ang kamay ni Susan. Okay lang po. Hindi ko rin naman sinabi. Hindi, kahit sinabi mo. Maniniwala ba ako? Baka mas lalo pa kitang minamaliit. Tapat na sabi ni Susan. Nang makita kitang ginagamot ang prinsesa, nahiya ako sa sarili ko. Nalaman ko kung gaano ako naging hangal. Mainit nang ngumiti si Clara. Ngayong alam mo na. Okay na yon. Noon, pumasok din ang ibang mga estudyanteng Pilipino. Ang mga estudyanteng dati umiiwas kay Clara. Clara, nandito rin kami para humingi ng tawad. Sorry talaga sa nagawa namin. Hindi ka namin nakita ng tama. Isa-isang humingi ng tawad ng taos-puso ang mga estudyante. Nagulat si Clara. Hindi niya inasahan na mangyayari ito. Okay lang, lahat kayo, pwede na tayong maging magkaibigan ngayon. Noon, dumating din ang mga estudyanteng Arabo. Clara, kami rin. Sorry, dati, ang tingin namin sa'yo ay isang mahirap na tagasilangan lang. Nakakahiya. Ngayon, lahat ng estudyante ay iba na ang tingin kay Clara. Hindi lang dahil sa pagkamangha, kundi dahil sa tunay na paggalang. Makalipas ang ilang araw, inimbitahan si Clara sa palasyo. Natapos na raw ang ipinangakong healing center ng prinsipe. Pagdating sa center, nagulat si Clara. Ang laki! Isang gusali na may magandang hardin, na may perpektong kombinasyon ng mga modernong kagamitan at tradisyonal na silid panggamutan. Nagustuhan mo ba? Tanong ng prinsipe. Opo, napakaganda po. Pero kailangan po ba ng ganito kalaking lugar? Oo naman. Marami nang nakapila na gustong magpagamot. Totoo nga, maraming tao ang naghihintay sa harap ng center. Mula sa mayayaman hanggang sa mahihirap, iba't ibang uri ng tao. Gamutin mo ang lahat ng walang diskriminasyon. Pakiusap ng prinsipe. Siyempre po, sagot ni Clara. Pagbukas ng center, pumasok ang unang pasyente. Isang lola na mahigit 80 anyos. Ineng, sobrang sakit ng tuhod ko. Magagamot mo ba?
Sa malambing na boses ng lola, naalala ni Clara ang kanyang sariling lola. Opo, lola, gagaling po kayo. Nagsimulang maglagay ng karayom si Clara sa tuhod ng lola. Namangha ang mga nanonood, kahanga-hanga, ganyang kabatang bata. Pagkatapos ng paggamot sa lola, pumasok ang susunod na pasyente, ang punong manggagamot. Dinala ko po ang nanay ko. Ang kanyang ina ay may arthritis. Gagawin ko po ang lahat para gumaling siya. Ngumiti si Clara. Maghapon siyang nanggamot at dumilim na. Pagod si Clara, ngunit masaya ang kanyang puso. Kumusta ang araw mo? Tanong ni Aisha. Napakasaya. Pakiramdam ko, ginagawa ko ang pangarap ni Lola. Siguradong ipagmamalaki ka ni Lola. Noon, lumapit ang prinsipe. Binibining, Clara, maraming salamat. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang itinuro mo sa amin ay hindi lang medisina. Nalaman namin kung ano ang tunay na halaga, kung paano dapat tingnan ng isang tao. Yumuko ng malalim ang prinsipe. Mula ngayon, mabubuhay din ako tulad mo. Hindi ko huhusgahan ang tao base sa panlabas na anyo at gagamitin ko ang aking lakas para sa mga nangangailangan. Naantig si Clara. Kung maririnig ito ng kanyang lola, siguradong matutuwa ito. Noong gabing iyon, tumingin si Clara sa labas ng bintana at bumulong. Lola, okay po ba ang ginagawa ko? Isinasabuhay ko po ang mga itinuro ninyo. Kumislap ng maliwanag ang isang bituin sa langit. Para bang sumasagot ang kanyang lola. Magaling! Apo kong si Clara. Lumipas pa ang isang buwan. Ang healing center ni Clara ay naging pinakasikat na lugar sa kaharian. Ngunit may mas mahalagang pagbabago na nangyayari. Ate Clara, marami na namang tao ngayon. Masayang ngumiti si Aisha. Araw-araw nang pumupunta ang prinsesa sa center para tulungan si Clara. Salamat Aisha. Dahil sa iyo, mas komportable ang mga pasyente. Totoo nga, ang mainit ng ngiti ni Aisha ay malaking aliw sa mga may sakit. Ate, sa tingin mo, makakatulong din ako sa mga tao balang araw? Oo naman, kung nasa puso mo, kaya mong gawin ang lahat. Noon, isang espesyal na bisita ang dumating sa center. Clara, si Susan, at ang iba pang mga estudyanteng Pilipino. Ngunit hindi sila nag-iisa. Nandito kami para mag-volunteer. Talaga po? Nagulat si Clara. Oo. Gusto rin naming gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Masayang sabi ni Susan. Magta-translate kami. At aalagaan ang mga pasyente. Hindi lang mga estudyanteng Pilipino, kundi pati na rin mga estudyanteng Arabo ang dumating. Tutulong din kami, Clara. Maraming salamat sa inyong lahat. Naantig si Clara. Isang buwan lang ang nakalipas. Ang mga taong minamaliit siya ay kasama na niya ngayong tumutulong. Naging mas masigla ang center. Ang mga estudyante ay naghanap ng kanilang mga tungkulin at masipag na tumulong at naging mas komportable ang mga pasyente. Ineng, mas magaling na ang mga binti ko ngayon. Sabi ng lola na unang pasyente ni Clara. Mabuti po, Lola. Ineng, ang ibinigay mo sa amin ay hindi lang gamot po. Nagbigay ka ng pag-asa at ipinakita mo na kayang magtulungan ng mga tao. Mahigpit na hinawakan ng lola ang kamay ni Clara. Napakagaling ng pagpapalaki sa'yo ng lola mo. May namumuong luha sa mga mata ni Clara. Pagsapit ng hapon, dumating ang prinsipe. Madalas nang bumisita ang prinsipe sa center. Ano po ang sadya ninyo ngayon? May espesyal akong balita. Ngumiti ang prinsipe. Mula sa ibang mga bansa, gusto rin nilang magtayo ng healing center na tulad ng sa iyo. Talaga po? Oo. Ang kwento mo ay kumakalat na sa buong mundo. Nagulat si Clara. Hindi niya inakala na ang kanyang maliit na gawa ay magdudulot ng ganito kalaking pagbabago. Pero gusto ko pong magtrabaho dito. Siyempre. Pero sana, ituro mo rin sa iba ang iyong pamamaraan. Ituro ko po? Aw, maraming tao sa mundo na may pusong tulad mo. Bakit hindi natin sila bigyan ng pagkakataon? Sandaling nag-isip si Clara.
Kung nabubuhay ang lola niya, ano kaya ang gagawin nito? Clara, may hangganan ang kayang gawin ng isang tao ng mag-isa. Kailangan mong makipagtulungan sa maraming tao para makagawa ng mas malalaking bagay. Para bang narinig niya ang boses ng kanyang lola. Sige po, susubukan ko. Talaga? Opo, pero may kondisyon po. Ano iyon? Gusto ko lang pong ituro sa mga taong may tunay na pusong tumulong, hindi sa mga gustong kumita ng pera. Tumango ang prinsipe. Siyempre, dapat lang. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng trabaho, naglakad si Clara kasama si Aisha sa hardin. Ate, masaya ka ba? Tanong ni Aisha. Oo, sobrang saya. Ako rin. Kapag kasama kita, masaya ako. Umupo silang dalawa sa bangko sa tabi ng fountain, ang mismong lugar kung saan nahimatay si Aisha. Naaalala mo ba yon? Oo, yun ang sandaling nagbago ang buhay natin. Tama. Tulad ng pagligtas mo sa akin, iniligtas ka rin namin. Ako? Oo. Nag-iisa ka rin at malungkot, di ba? Ngayon, hindi ka na nag-iisa. Niyakap ni Clara si Aisha ng mahigpit. Salamat, Aisha. Noong gabing iyon, sumulat si Clara sa kanyang mga magulang sa Pilipinas. Mahal kong itay at inay at lola sa langit. Sobrang saya ko po ngayon. Isinasabuhay ko po ang mga itinuro ninyo. Tumutulong ako sa maraming tao at nakakilala ako ng mga tunay na kaibigan. Mahirap po sa simula, pero ngayon, alam ko na kung ano ang tunay na mahalaga, kung paano dapat tratuhin ang isang tao. Palagi ninyong sinasabi, Lola, na hindi dapat husgahan ang tao sa panlabas na anyo. Tama po pala kayo. Mula ngayon, isasabuhay ko pa rin ang mga turo ninyo. Tutulong ako sa mas maraming tao. At gagawin kong mas mainit ang mundo kahit kaunti lang. Lola, tama po ba ang ginagawa ko? Ang butong itinanim ninyo ay isa ng malaking puno na nagbibigay ng lilim sa maraming tao. Pagkatapos sumulat, tumingin si Clara sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga bituin. Isang mainit na hangin ang umihip para bang sinasabi ng kanyang lola na tama ang kanyang ginagawa. Ngumiti si Clara at natulog. Bukas, marami na namang taong naghihintay sa kanya. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang mga kaibigang tunay na nagmamahal sa kanya at mga kasamang tutupad sa kanyang mga pangarap. Ang mundo ay puno pa rin ng pagkiling at diskriminasyon, ngunit ang maliliit na pagbabago ay nagsasama-sama para lumikha ng isang malaking pagbabago. At sa sentro ng pagbabagong iyon, naroon ang malaking puso ng isang maliit na dalagang nagngangalang Clara Santos. Ang pangalan ni Clara Santos ay kilala na sa buong Gitnang Silangan, at ang maliit na pagbabagong sinimulan niya ay naging isang malaking alon na kumalat ng higit pa sa inaasahan. 8:00 ng umaga, dumating si Clara sa center, gaya ng dati, ngunit hindi na siya nag-iisa. Magandang umaga po, Dra. Clara, 10 batang doktor ang masayang bumati. Sila ang mga disipulo na personal na tinuruan ni Clara. Ang aga ninyo lahat. Marami raw po kasing bagong pasyente ngayon. Sagot ng isang babaeng Arabo na nagngangalang Sara. Dati, hindi talaga ako naniniwala sa medisina ng silangan, pero ngayon, mas pinagkakatiwalaan ko pa ito kaysa sa Western medicine. Parehong mahalaga, kailangan nating pagsamahin para mas maging epektibo. Mainit na sabi ni Clara. Ang center ay hindi na isang simpleng ospital. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang medisina ng silangan at kanluran at isang espasyo kung saan nagkakasundo ang iba't ibang kultura at tao. Ate Clara, isang pamilyar na boses ang narinig, si Prinsesa Aisha. Ngunit ngayon, sa halip na magagarang damit ng prinsesa, simpleng unipormeng medikal na ang kanyang suot. Aisha, ang aga mo rin. Opo. Marami raw pong batang pasyente ngayon. 18 taong gulang na ngayon si Aisha at nag-aaral siya sa medical school para maging isang pediatrician. Dahil sa'yo, ate, nahanap ko ang pangarap ko.
Masayang ngumiti si Aisha. Hindi, dahil yan sa mainit na puso na dati mo ng taglay. Pumasok ang unang pasyente, isang 5 taong gulang na bata na umiiyak. Masakit po, natatakot ako. Nang umiyak ang bata, lumuhod si Aisha para maging kapantay ng kanyang mga mata. Hi, ako si Aisha. Ikaw? Ako po si Ali. Ali, ang ganda ng pangalan mo. Huwag kang mag-alala. Si Dra, Clara ay isang salamangkera. Kaya niyang pagalingin ang masakit sa isang iglap. Tumahan ang bata sa pag-iyak. Kinapa ni Clara ang pulso ni Ali. Hindi natunawan. Maagang yugto ng stress-induced gastritis. Ganyang kabatang bata. May stress? Nagulat ang ina ni Ali. Ang mga bata ngayon ay nakakaramdam din ng stress. Kamakailan ba lumipat kayo ng bahay o ng paaralan? Paano niyo po nalaman? 1 buwan pa lang po kaming lumipat. Sensitibo ang mga bata sa pagbabago ng kapaligiran. Huwag po kayong mag-alala. Magagamot po natin ito. Dahan-dahang naglagay si Clara ng karayom sa tiyan ni Ali. Hindi po ba masakit? Nagtatakang tanong ni Ali. Hindi talaga masakit. Di ba? Si Dra, Clara ay isang salamangkera. Hinawakan ni Aisha ang kamay ni Ali sa tabi. Pagkatapos ng paggamot, nagliwanag ang mukha ni Ali. Oh, hindi na po masakit ang tiyan ko. Talaga? Nagulat na tanong ng ina. Opo, okay na po ako. Halos magtatalon sa tuwa si Ali. Oras ng tanghalian, kumain sina Clara at Aisha. Ate, sa tingin mo, magiging doktor kaya ako? Nag-aalalang tanong ni Aisha. Oo naman. Ang mainit mong puso ang pinakamahalagang katangian, pero ang hirap po ng pag-aaral. Lalo na, ang anatomy. Mahirap talaga sa simula. Ang mahalaga ay huwag sumuko. Hindi. Nag-aaral pa rin ako. Araw-araw, may bago akong natututunan. Noon, isang nagmamadaling yapak ang narinig. Dra, Clara, may emergency patient po. Tumakbong papalapit si Sarah. Nagmamadaling tumakbo sina Clara at Aisha sa emergency room. Sa kama, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakahiga. Maputla ang kanyang mukha at pinagpapawisan. Kailan pa po nagsimula ang mga sintomas? Tanong ni Clara habang kinakapa ang pulso ng pasyente. Kahapon pa po. Masikip ang dibdib ko at hirap akong huminga. Mukhang hindi naman sa puso ang problema. Mas detalyadong sinuri ni Clara ang pulso. Kakaiba. Normal ang puso pero ang mga sintomas. Noon, maingat na nagsalita si Aisha. Posible po kayang panic disorder? Tiningnan ni Clara si Aisha. Bakit mo nasabi? Kasi po, ang mga sintomas niya ay katulad ng naranasan ko dati. Nahihiyang sabi ni Aisha. Pagkatapos kong magkaroon ng heart attack noong bata ako, minsan nagkakaroon ako ng panic attack. Nagulat si Clara. Hindi niya alam na pinagdaanan pala iyon ni Aisha. Kaya nang makita ko ang mga sintomas niya, sobrang pamilyar po sa akin. Muling sinuri ni Clara ang pasyente. Totoo ngang tugma ito sa mga sintomas ng panic disorder. Mukhang tama ka, Aisha. Ang galing mo. Nagliwanag ang mukha ni Aisha. Talaga po? Oo. Isa ka ng mahusay na doktor. Habang pinapakalma at ginagamot ni Clara ang pasyente, hinawakan ni Aisha ang kamay nito sa tabi. Okay lang po, naranasan ko na rin po yan, kaya alam ko. Gagaling po kayo, unti-unting gumaan ang pakiramdam ng pasyente. Pagkatapos ng trabaho, nakipagkita si Clara sa prinsipe. Ang galing po ni Aisha ngayon, sabi ni Clara. Malaki na ang ipinagbago niya. Ipinagmamalaking sabi ng prinsipe. Dahil yan sa iyo, binibining Clara. Nahanap ni Aisha ang tunay niyang sarili. Hindi po. Dati na po niyang taglay iyon. Siya nga pala, may maganda akong balita. Ngumiti ang prinsipe. Mula sa Europa, gusto rin daw nilang magtayo ng center na tulad ng sa iyo at pati na rin sa Japan. Labis ang pasasalamat ni Clara. 1 taon lang ang nakalipas
Mula sa isang malungkot at mahirap na exchange student, ngayon ay gumagawa na siya ng mga bagay na nagpapabago sa mundo. Noong gabing iyon, umupo si Clara sa harap ng litrato ng kanyang lola. Lola, 1 taon na po ang lumipas. Marami na pong nangyari. Nakangiti ng mainit ang lola sa litrato. Ang maliit na butong itinanim ninyo ay isa ng malaking gubat at sa gubat na iyon, maraming tao ang sama-samang nabubuhay. Umihip ang hangin mula sa labas ng bintana. Para bang sumasagot ang kanyang lola. Magaling! Apo kong si Clara. Ngayon, mas malalaki pang bagay ang magagawa mo. 5 taon ang lumipas. B. Si Clara Santos ay 22 taong gulang na ngayon at ang kanyang pangalan ay kilala na sa buong mundo. Ngunit mas mahalaga pa roon ang pagbabagong sinimulan niya. Doktor, Santos, handa na po ba kayo? Lumapit ang isang batang babae at nagtanong. Si Lia, ngayon ay sekretarya at pinakamalapit na kasama ni Clara. Oo, handa na ako. Huminga ng malalim si Clara. Isang espesyal na araw ngayon. Magbibigay siya ng keynote speech sa isang international medical conference na inorganisa ng World Health Organization. Kinakabahan po ba kayo? Kaunti. Pero pakiramdam ko, kasama ko si Lola kaya okay lang. Ngumiti si Clara. Ang conference hall ay puno ng mga doktor mula sa buong mundo. Libu-libong tao ang nagtipon para pakinggan ang kwento ni Clara. Mga ginoo at ginang, ipinakikilala ko si Dr. Clara Santos. Nagpalakpakan ang mga tao. Umakyat si Clara sa entablado. Magandang araw! Ako po si Clara Santos. Umalingaw-ngaw ang boses ni Clara sa mikropono. 5 taon na ang nakalipas. Isa akong ordinaryong exchange student. Mahirap at malungkot. Walang nakakakilala sa akin at hindi ko rin inakala na kaya kong baguhin ang mundo. Tahimik na nakikinig ang mga manonood. Ngunit isang batang babae ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Hindi niya tinanong kung sino ako o saan ako galing. Tinanggap niya lang ako bilang isang kaibigan. May emosyon na sa boses ni Clara. Noon ko naintindihan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa malalaking bagay, kundi sa taos-pusong pakikitungo ng isang tao sa kapwa. Sa isang sulok ng audience, masayang nakangiti si Aisha. 23 taong gulang na siya ngayon, isang pediatrician. Sa loob ng 5 taon, marami akong natutunan. Mahalaga ang kaalaman sa medisina, ngunit mas mahalaga ang pagtingin sa pasyente bilang isang tao. Sandaling huminto si Clara at tiningnan ang mga manonood. Ngayon, sa buong mundo, mayroon tayong 50 healing centers na tulad ng sa amin. Mula Asia, Europa, Amerika, hanggang Africa. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit hindi ang bilang ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang puso ng mga taong nagtatrabaho sa bawat center. Tiningnan ni Clara si Aisha at nagsalita. Si Dr. Aisha, nakasama natin ngayon ay isa sa kanila. 5 taon na ang nakalipas, isang 7 taong gulang na prinsesa, ngayon ay isa ng mahusay na pediatrician. Tumayo si Aisha at yumuko. Lalong lumakas ang palakpakan. Itinuro sa akin ni Dr. Aisha ang pinakamahalagang bagay na huwag husgahan ang tao base sa panlabas na anyo. Tumango ang mga manonood. Sigurado akong mayroon din kayong ganyang karanasan. Isang taong mukhang ordinaryo na may kahanga-hangang kakayahan o isang mahirap na tao na may malaking pangarap na baguhin ang mundo. Maraming tao ang nagpakita ng pag-unawa. Ang aming layunin ay hindi lang gamutin ang sakit, kundi gamutin ang pagkiling. Pagsamahin ang iba't ibang kultura at medisina para lumikha ng isang mas mabuting mundo. Lalong lumakas ang boses ni Clara sa sandaling ito. Sa buong mundo, maraming himala ang nangyayari sa aming mga center. Sa pamamagitan ng medisina ng silangan, na ililigtas namin ang mga pasyenteng sinukuan na ng medisina ng kanluran,
At sa pamamagitan ng medisina ng kanluran, nalalampasan namin ang mga limitasyon ng tradisyonal na paggamot. Nagpalakpakan ang mga manunood. Pagkatapos ng talumpati, nakipag-usap si Clara sa iba't ibang mga doktor. Dr. Santos, nakakaantig po talaga, sabi ng isang doktor na Aleman. Sa aming ospital, gusto rin naming gamitin ang medisina ng silangan. Paano po kami magsisimula? Ang pinakamahalaga po ay ang bukas na isipan at ang pusong tunay na nagmamalasakit sa pasyente. Mainit na sumagot si Clara. Pagsapit ng gabi, nagtsaa sina Clara at Aisha sa isang cafe sa hotel. Ate, ang galing mo kanina, sabi ni Aisha. Salamat, pero nakakamangha talaga. Sino ang mag-aakala na magiging ganito akong kahusay na doktor? Hindi ko rin alam. Kung hindi dahil sa'yo, ate, hindi ko mararating ito. Hindi. Dati ka ng ganyan. Nagbigay lang ako ng pagkakataon. Sandaling tahimik na uminom ng tsaa ang dalawa. Ate, may bago akong pangarap. Anong pangarap? Gusto kong magtayo ng ospital para sa mga bata sa Africa. Para sa mga mahihirap na bata. Nagningning ang mga mata ni Clara. Napakagandang ideya. Tutulungan kita. Talaga po? Oo naman. Gawin natin to. Nang magkasama. Sa sandaling iyon, para bang narinig ni Clara ang boses ng kanyang lola. Clara, ngayon, tunay na malalaking bagay na ang ginagawa mo. Ipinagmamalaki ka ni Lola. Kinabukasan, dumalo si Clara sa huling araw ng panel discussion ng conference. Ang paksa ay ang hinaharap ng medisina. Dr. Santos, sa tingin ninyo, paano magbabago ang larangan ng medisina sa hinaharap? Tanong ng moderator. Sa tingin ko po, guguho ang mga pader. Mga pader? Ang pader sa pagitan ng silangan at kanluran, ang pader sa pagitan ng tradisyonal at moderno, at ang pinakamahalaga, ang pader sa pagitan ng doktor at pasyente. Nakatutok ang mga manonood. Ang medisina sa hinaharap ay hindi makukumpleto ng teknolohiya lamang. Kailangan itong samahan ng pag-unawa at pagmamahal sa tao. Anong partikular na pagbabago ang inaasahan ninyo? Lahat ng doktor ay titingnan ang bawat pasyente bilang isang mahalagang tao, at ang iba't ibang paraan ng paggamot ay hindi na magkakaroon ng kompetisyon, kundi magtutulungan na. Natapos ang panel discussion at ang conference, nagpaalam si Clara sa maraming tao. Dr. Santos, maraming salamat po. Nagbigay kayo sa amin ng bagong pag-asa. Sana po ay makapunta kayo sa aming bansa. Naantig si Clara sa mga taos-pusong pasasalamat ng mga tao. Sa airport, habang naghihintay ng eroplano, tumingin si Clara sa labas ng bintana. Ate, anong iniisip mo? Tanong ni Aisha. Si Lola. Pakiramdam ko, ang mundong pinapangarap niya ay nagkakatotoo na. Siguradong matutuwa si Lola. Oo, at simula pa lang to. Marami pa tayong kailangang gawin. Ngumiti si Clara. Pero walang dapat ikabahala. Mayroon tayong pangarap. At may mga taong kasama natin. Lumipad ang eroplano. Ang mga ulap sa labas ng bintana ay napakaganda. Pakiramdam ni Clara, sa likod ng mga ulap, nakangiti ang kanyang lola. Ang mundo ay hindi pa rin perpekto. Mayroon pa ring pagkiling at diskriminasyon. Ngunit ang pagbabago ay nagpapatuloy. Isang tao, isang hakbang sa bawat pagkakataon. At sa sentro ng pagbabagong iyon, naroon ang mga taong tunay na nagmamahalan at nag-uunawaan. Tulad nina Clara Santos at Aisha. Mga taong mula sa isang maliit na buto ay lumikha ng isang malaking gubat. Ang himala ay nagpapatuloy. Ngayon, bukas, at sa hinaharap.